So kung kayo ipatatawag sa investigasyon at ngayon pa lang ipatatawag daw kayo at maglabas daw kayo ng mga ebidensya, anong madadala ninyo, Mayor, kung sakaling a-attend kayo? Siguro, hindi ko na lang muna siguro babanggitin ka Jerry. Ipatawag na lang nila ako. Pero maganda rin siguro na ipatawag din nila o imbitahan din nila si Presidente. Kasi isipin mo, si Presidente mismo nagsalita, mahiya kayo. Binanggit pa niya na palpak, gumuguho, guni-guni. patapos guni-guni lang. Ibig sabihin, pati siya mismo may kaalaman. Alam niya na may nangyari. At sino ba tinutukoy niya nung sinabi niyang mahiya kayo? Sino po ba? Sino yung mga kaharap niya? Kaharap niya sa kaharap niya. Hindi naman lahat. Po, at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Tonying at Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Opo, Mayor, magkano po ba talaga o ilang percent po pa talaga ang kickback ng mga tulisang congressman at senador for that matter sa mga infra projects including flood control projects? Well, depende yan sa kung gaano gahaman yung mga congressman, mambabatas. Hindi ko naman sinasabi na lahat sila kasi maraming matitino dyan. Opo. In fact, yung mga informasyon na natatanggap ko, galing din sa mga matitino. No? Well, anyway, ang lumalabas dyan, mga 25 to 40%. 25 to 40%? Yung mga to 40%. Yung iba dyan talagang sobrang kaswapangan na talagang 40%. At yung iba pa dyan, magugulat ka na meron pa pala silang mga project list na kailangan yung mga contractor na gustong magkaroon ng access dun sa project list nila, kailangan magbayad sila ng 2 million. 2 million. Non-refundable yun, no? Non-refundable. Yung access lang sa project list, bayad agad 2 million, non-refundable sa contractor. Aba, intindi, no? Yes, so, non-refundable siya. Kaya maski na makakuha ka man o hindi, bayad ka pa rin. Dyan ho ba sa lugar ninyo, Mayor, bumabaha din dyan di ba? Yung, nasa gitna La dyan? Trinidad. Hindi, doon sa, yung may lawa, may tubig. City Camp. Di ba, bumabaha din ho dyan. Kayo ba hindi man lang natapunan ng pondo para sa flood control? Wala kaming flood control. Pero kasi hindi na rin nababaha yung gumawa kami ng paraan. Pero nag-request kami ng 400 million pesos para dun sa to cover the master plan. Pero hindi naman na-approval ng DPWH. At yung dati naman naming iba naman yung priority kasi nung dati naming congressman. Hindi ho congressman, di ba? Dapat sila may power of the purse. Sila dapat magmalasakit sa lugar ninyo na binabaha. Naman sila kasi iba naman yung priorities kasi nila kasi ang priority nila yung pansarili nila, hindi ganyan naman kasi maraming ganyan kasi na mga mambabatas. Ang priority nila yung kanilang bulsa kaysa yung priority nila yung tingnan yung kapakanan ng kanilang mga constituent. Pero Mayor, parang naiba po ang kwento dahil mag-iimbestiga po ang Kongreso at ipapatawag daw po kayo. Nabalitaan nyo na ba iyon? Oo, nabalitaan ko kahapon, may pinadala sa akin. Kaya sila yung mag-iimbestiga. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Pero kung yung mga pasimuno dyan at yung mga sila rin yung mga kasabwat, kumbaga parang criminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga doon sa krimen mo. Meron ba tayong makukuhang ebidensya sa ganyan, Mayor? Sa proponent lang, sa pagiging proponent lang ng isang project, hindi na lumulutang yung pangalan nila kapag natapos na yung budget law sa GAA. Totoo yan, Ka Jerry, Ka Tony. Mahirap talaga kasi ako dati ako CIDG at nag-imbestiga ako nung NIA, nung inutusan ako ni
ni Presidente no na Pinoy na imbestigahan mismo to lead the investigation together with the NBI group. Talagang mahirap mag-imbestiga na may determine mo yung link with the politicians kasi nga karamihan diyan wala nang pinipirmahan. Pero kung magsasalita yung contractor kasi makikita mo kagad doon pa lang sa ebidensya, sa documents, tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga tama yung sinabi ni Presidente. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuho na, no? Yung NIA project yun, nakita namin talaga yun. Pero mismo yung mga contractor nagsasabi na ito yung binigay nilang porsyento doon sa, kasi yung may-ari yung pork barrel ito yung binigay namin. Pero are they willing to testify? Ay takot sila mag-testify, baka patayin daw sila. Totoo po yun. Alam niyo po, napakahirap yata nito Kanina pa ho hindi lang kanina, no, isang araw pa pinag-uusapan namin ni Jerry na pagka natapos itong investigasyon na to, malamang ang kulong yung DPWH official o employee at saka contractor. Pero yung congressman, walang yun, nakapamewang lang yun. At wala po meron ba naman acknowledgement receipt yan? Magpapa-issue ba ng cheque yan sa tongpats nila o sa kotong nila o sa SOP nila? Wala namang ganun, congressman mayor paano po mapapatunayan yon? Kasi ang mangyayari po dyan, in fairness naman sa binabanggit yung matitino, na-generalize po parang sweeping po na pagka congressman may kickback doon po sa project. Tama ka, no? Tama ka, Katunying, mahirap. Pero kung nakita ng kontraktor na makukulong na siya at yung mga engineers ng DPWH makukulong na sila, kailangan kumbinsin sila na magsalita na rin kayo. Alangan naman kayo lang ang ikukulong. Paano naman yung nakinabang ng husto dyan? Saka pa lang sila mag-execute na. Kung makumbinsin mo sila, mag-execute sila ngayon ng testimony nila. Their oath. And kailangan mo rin ng corroborative statement din sa ibang mga witnesses. Ganun ang mangyayari dyan sa investigation. So kung kayo ipatatawag sa investigasyon at ngayon pa lang ipatatawag daw kayo at maglabas daw kayo ng mga ebidensya, anong madadala ninyo, Mayor, kung sakaling a-attend kayo? Siguro, hindi ko na lang muna siguro babanggitin ka Jerry. Ipatawag na lang nila ako. Pero maganda rin siguro na ipatawag din nila o imbitahan din nila si Presidente. Kasi isipin mo, si Presidente mismo nagsalita, mahiya kayo. Binanggit pa niya na palpak, gumuguho, guni-guni. patapos guni-guni lang. Ibig sabihin, pati siya mismo may kaalaman. Alam niya na may nangyari. At sino ba tinutukoy niya nung sinabi niyang mahiya kayo? Sino po ba? Sino yung mga kaharap niya? Sa kaharap niya. Hindi naman lahat. Yung mga pumalakpak. Hindi naman lahat. Pero, yung mga pumalakpak na walang konsensya dahil nakita nila yung mga kasamahan nila na yung mga matitino biglang pumalakpak. Pati sila, tumayo na rin sila na nakita nilang nagtayuan na lahat. Tumayo din sila, pumalakpak, sumabay na rin para hindi halata. Pero nakita niya marami sa kanila yung gano'n. Pero sino po ang pwedeng mag-imbestiga dito na pwedeng na may kredibilidad o na naaasahan ng taong may mangyayari talaga? Talagang third-party audit. Third-party audit. Get someone from PICE, yung Institute of Civil Engineers, someone from SGV, mga gano'n, yung mga reputable na mga organizations na hindi pwedeng influensahan. At marami naman yan, ang dami nila. Tapos get someone, a supervising investigator. Kung pwede nga, mag-volunteer nga ako. Kung gusto nila, mag-volunteer pa ako. Basta importante rin, idikit na sa akin yung PNP at yung at we will only take orders from the President. Ayan. Ito, Mr. President, ito po ang kailangan yata talaga dito ay isang third-party independent investigation committee o kung ano man tawag dyan
Ito, may nagbo-volunteer, Mr. President. Mayor Benji Magalong, kapwa nyo rin naman Ilocano. Opo. Ang tanong ko po, ito, matagal ko na sa inyong gusto itanong, dahil kayo po ay naging advocate na ng good governance at fight against corruption. Mayor, meron ba kayong in the process of your personal investigation na mga personal knowledge na mga congressman na talagang corrupt? Can you name names? Hindi ko naman pwedeng banggitin dito ngayon ka Tonying at ka Jerry. I really wish I could, pero I cannot at the moment. But meron akong personal knowledge talaga. Personal knowledge, at marami rin nga ako nakausap na Marami na rin ako kausap. Isa pa yan, yung mga 777 na yan, yung mga 30-30 na yan. Meron ako alam dyan. Patapos meron pa nga, nagulat nga ako nung sinabihan pa ako na hindi lang 777 o yung 30-30-30. Meron pang 999 pala. Ano yung 999? Ano po yung 999? Meron pang unli. May unli pa. Pero meron pang unli. Oo. Ito ho bang mga informasyon ninyong to, Mayor, sa mga congressman lang, sa senador, ang mga senador ba walang involvement sa ganyang kalokohan o pamumursyento sa mga projects? Hindi ko gaanong admittedly hindi ko gaanong kumbaga hagip yung sa Senate, hindi ko gaanong hagip sa most House of Representatives. Kasi marami doon sa kanilang hanay na talagang na rin, disgruntled na rin. Sabi nga nila, kakaiba ang level ng corruption na nangyayari dito ngayon. Sa ilan ba ngayon? 300 plus congressmen, mga ilang porsyento niyan, Kong, ang sa tingin niyo tumatanggap ng kickback? Nangingikback? Basta ang sabi sa akin, marami. Mas marami, majority. Mas marami, oo. Mas marami ang... Kasi tinatanong ko sila sabi nila, Mayor, pasensya ka na, hindi kami kaya maging open dahil alam mo naman, pag-iinitan din kami. At mawawalan din kami ng suporta, kailangan din namin mag-deliver sa aming constituents nila. So dala ng pangangailangan. Meron kasi hindi naman para maghanap tayo ng lesser evil dito. Meron po kasi mayor na yung bang tumatanggap pero hindi nagtatara, hindi nag-i-impose. Ano po? Totoo yan. Totoo yan. Oo. Kumbaga, tinatanggap na lang kung ano yung kalakaran. Oo, parang gano'n. Oo. Yes, so. Tapos merong mga radio message yan may mga text messages yan pag bigayan na. Ibig sabihin, let us say yung release na ng kanilang mga pork barrel o yung mga yung mga AX, AKAP. Meron silang meron text message yan na pinapadala sa kanila. Na pwede na nilang puntahan o pwede na nilang lakarin yung kanilang mga ganon, mga pork barrel, mga mukhang meron kayong anong tawag doon, yung signal jammer, Mayor. Nare-receive nyo rin ba yung mga text na yun? Nakaka-receive kayo ng text? Pinapadala lang sa akin. Pinapadala sa inyo. Nako, Mayor, alam po namin na hindi madali. I'm sure may mga death threats na rin kayo natatanggap because of your advocacy na to, Mayor. Before the election, before the election, merong isang former secretary na tinext niya ako na mag-ingat kayo, sir. Sabi niya, mukhang positive yung threat. So I referred it to the Philippine National Police. That was February 9. And then when I referred it to the Philippine National Police on April 1, nakatanggap ako ng text message na sir, we have elevated your threat level to high. Inanon ako. Pero hanggang ngayon, di pa nila dina-downgrade.
Nako, mag-ingat po kayo, Ingat po kayo. Mayor. At so attend po kayo sa hearing, Mayor, ng House. Kung meron silang, ipapatawag nila ako. Opo. Papatawag nila ako. Sana patawag din nila si Presidente. Opo. Mayor, salamat